Si Vice President Sara Duterte ang unang Vice President na na-impeach sa Pilipinas. Balikan natin ang mga opisyal ng bansa na humarap din sa impeachment sa unang balita ni JP Soriano. Isa ito sa mga di malilimutang tagpo ng administrasyon ni Pangulong Joseph Estrada noong taong 2000. On the verified complaint for impeachment against His Excellency President Joseph Ejercito Estrada for alleged bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. Ang pagbabasa sa plenaryo ng Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Estrada, sinubukan pang pigilan ng kanyang mga kaalyado. Mr. Speaker, Section 3, Paragraph 4 of Article 11 of the Constitution of the Philippines and Section 13 of the Rules of Procedures on Impeachment Proceedings, to wit, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed, Mr. Speaker, I rise to raise a point of order. Endorsement of the complaint, resolution to the Senate, a verified complaint. Pero nabigo sila. Accordingly, the Secretary General is immediately directed to transmit to the Senate the impeachment complaint constituting the articles of impeachment together with the verified resolution of endorsement. Session is suspended. Dahil dito, si Estrada ang naging kauna-unahang pangulo ng bansa na na-impeach. The no votes have it. Hindi man natapos ang kanyang impeachment trial, bunsod ng pagsiklab ng EDSA 2 na nagpatalsik sa kanya sa pwesto. Dahil kay Estrada, nabuhay sa bokabularyo ng mga Pilipino ang salitang impeachment. Ito yung prosesong nakasaad sa saligang batas para sa pagpapatanggal sa pwesto ng mga Pangulo, Vice-Presidente, mga miyembro ng Korte Suprema at pinuno ng mga Constitutional Commission, gayon din ng Ombudsman. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, unang nasubok yan taong 1949 pa lang nang sampahan ng reklamong impeachment si Noy Pangulong Elpidio Quirino. Taong 1964, naharap din yan si Pangulong Diosdado Macapagal. At noong 1985, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Lahat ng reklamong yan, nabasura. Nagamit din ang prosesong ito laban kay Pangulong Cory Aquino noong 1988, pero hindi rin nagtagumpay. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sinampahan ng mga magkakasunod na impeachment complaint mula noong 2005 hanggang 2008, pero wala ni isang nagtagumpay. Naharap din dyan sina dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2014 at Rodrigo Duterte noong 2017, pero lahat ay nabasura rin. Impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Ang pagkaka-impeach ngayon ni Vice President Sara Duterte lumikha rin ng kasaysayan dahil siya ang kauna-unahang vice-presidente na na-impeach sa bansa, pero hindi siya ang unang vice na naharap sa reklamong impeachment. Si Estrada naharap na rin dito noong panahong vice siya noong 1994. Gayon din si Noy Vice President Gloria Macapagal Arroyo noong taong 2000. Pawang hindi nagtagumpay ang mga yan. May naghain din ng impeachment complaint kina Vice President Noli De Castro noong 2005 at Leni Robredo noong 2017. Pero walang nag-endorsong mambabatas sa mga ito. Sa kabuuan, 5 opisyal na ng bansa ang na-impeach matapos ang EDSA Revolution. Yan ay sina Pangulong Estrada noong taong 2000, dating Ombudsman Merceditas Gutierrez noong 2011, dating Chief Justice Renato Corona noong 2012, dating COMELEC Chairman Andres Bautista noong 2017, at ngayon si Vice President Duterte. Ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News.